for the championship. Game number 6 of the best-of-7 championship series between Gordon's Gin and Alaska Milk. Lamang ang Gordon's and dalawa, 46-44. Bad pass by Chris Kidd, picked off by Jojo Lastimosa. Tuloy-tuloy sa front court si Jojo. Bounce pass to Kevin Holland. Ayaw tumira in front of Marlo Aquino. Again, he hesitated. Nakita niyo si Marlo Aquino. Well, it's a good move on his part. Oops. Dribbles off his foot. Pakinggan natin mga kaibigan. Sandali lang kinito. Pakinggan natin si Butch Maniego with this report from the Gordon's dugout. Well, maraming salamat, Ed. Alam mo, dito sa dugout ng Gordon's Gin at halftime, sabi nila, we have to use our minds in able to win this game. At kapag ito ay kanilang nagawa, sila ay check na makukuha na yung corona ngayong gabi. Sabi ni Coach Sunny, I can feel it tonight, boys. Gawin lang natin yung mga pinaplano natin, yung mga difficult decisions na kailangan gawin natin sa double teaming natin sa depensa. Kailangan maganda yung ating decision making, and then we will go on from there. Pero sabi ni Coach Sunny, I can feel it tonight. Balik tayo sa inyo. Yun, can you feel it? Dito. Partner, big risk on the part of Alaska in trying that alley-oop play on the run si Kevin Holland. Kanya, he wasn't squared up to make that slam dunk. The first 2 points of the third quarter belongs to Gordon's Gin, courtesy of Marlo Aquino on a figure roll. So lamang ngayon ng 4 ang Gordons. Nasa kanilang bola as Vince Hizon makes the turn. Tatawag ng technical foul si Reverend Di Dios on illegal defense. Samantala, narito naman si Anthony Suntay and the word from Alaska. Well, at the start of the game, ang sabi ni Coach Tim Con sa mga players niya, this is our championship game. We have to win it here tonight. And at the same time, sabi niya, in the first half, you did very well. We just need a little bit more movement on our offense. That's all. Let's go back to you. Thank you, Anthony. Hindi na point out mo kanina, Kinito. Wala gaanong movement on the part of the offense of Alaska Milk. That's why they were down by 2 at the end of the first half. As you saw, the Vice Governor of Cavite, Mr. Bong Revilla, again here at the game. 5-point lead para sa Gordons at 49-44. Nasa kanila pa ang bola. Chris King is open! 3-point shot by Chris King! And that's 3-point number 6 for Gordon's Gin. They have tied their 3-point output in games 4 and 5. Early timeout by Alaska Milk. Out ang Alaska Milk. Nasa Gordons naman ang bola after a miss by Alaska. Vince Hizon kicks it out to Ronnie Locsin. Pino Horencio is open. Horencio with another 3-point shot. Pangalawa ni Pino Horencio para sa gabi ito, mga kaibigan. It's an 11-point lead para sa Gordons. Partner, umuulan na ng 3-point shots. That's 3-point shot number 7 para sa Gordon's Gin. At alam po natin, if Gordon scores more than 6 3-point shots in this series, sila ay nanalo. Game number 6. Gordon's Gin up in the series, 3-2, and they are leading by 11 points. Ronnie Locsin, sinachallenge si Jojo Lastimosa, na off-balance si Ronnie Locsin, and a traveling violation is going to be called. Good defense there by Jojo Lastimosa on Ronnie Locsin. Pero rumaratsyada itong Gordon's Gin dito po sa pag-uumpisa ng third quarter. At hindi na magkamayaw ang mga fans ng Gordon's dito. Sumisigaw na sila ng defense. Well, partner, Alaska has not scored a single point sa pagbubukas ng ating second half. Tama yan. Ito. We ended the first half at 46-44. The score now stands at 55-44. Grabe, ang dikit ng depensa ng Gordons on Johnny Abarientos, and Coach Robert Jaworski going with Pino Horencio rather than Val David to play defense on Abarientos. Hindi ko maintindihan, partner, something that Coach Tim Cone did in the previous games with his double point guard combination is Fernandez bringing down the ball and not Abarientos. But if it's Abarientos who's bringing down the ball, then he's having a difficult time against Horencio. Yep. The pass by Vince Hizon, sayang dahil maganda yung agaw na yun ni Vince Hizon, at nakita mo naman yung harurot ni Vince Hizon papunta sa front court, lamang medyo na-delay yung kanyang pasa kay Chris King, and they throw it away. Alaska on the offense. Si Chris King, you notice the way he sprinted up court to try to get the pass. Chris King on top of Jojo Lastimosa. Lastimosa asking for the foul, he doesn't get it. Partner, mahirap naman natira yun. Jojo Lastimosa trying to make a shot against a 6'7 Chris King, and a jump shot at that. And you drive against a taller player, but you don't score a jumper off him. Horencio this time is short. Tatapik the ball, Hawkins ang bola papunta kay Boyet Fernandez. He brings up the basketball para sa Alaska Milk. Lamang ng 11 ang Gordon's Gin, 55-44. Partner, yan ang sinabi natin kanina, no? That Boyet Fernandez should be handling the ball and allow Johnny Abarientos to create or play off guard. Ronnie Locsin, nakita ko medyo tumapak na sa linya pero hindi nakita ng referee.
Hindi nga nakita yung referee. Here's Chris King. He's in the 3-point arc area. 11 pa rin ang lamang ng Gordon's Gin. 55-44. There's a pass to Marlo Aquino at low post. Balik kay Chris King. And another illegal defense call on Alaska Milk. Partner, yung leadership na pinakita ni Chris King nung game number 1, eto, bumabalik na naman. No? He's talking to his teammates, telling his teammates where to go. Yan ang NBA veteran now coming to the floor. At Lastimosa and Fernandez exchanging notes on the floor. At sabi ni Coach Tim Cone, move the ball around, yung kanilang motion offense. Yan yung senyas na yan ni Coach Tim Cone. And that worked so well for Alaska in games 4 and 5. Vince Hezon just showing everyone that he can maintain his composure even in a pressure-laden game and proving wrong lahat ng mga haka-haka na medyo ninenervyos daw ito pagka mabigat na basketball game. Dalawang sunod na laro na ito na pinakikita ni Vince Hezon ang kanyang katibayan ng loob. Inside pass to Chris King. Chris King off the board, wala. Chris King taps it. Pero napulot ni Boyet Fernandez. Fernandez scoots it to the front court. Tuloy-tuloy si Boyet Fernandez. A single basket before that field goal of Boyet Fernandez, and they did it with a transition 2 points. Samantala, Marlo Aquino naman. Pilit na hinuhuli ni Kevin Holland, but he gives up the foul. Partner, hindi nila dino-double team si Marlo Aquino. And of course, kaya naman siguro ma-single coverage ni Kevin Holland dito si Marlo Aquino at low post. Pero kung gumagalaw si Marlo Aquino, delikado na because Kevin Holland does not have the lateral movement to stop a driving Marlo Aquino. Samantala, nakita niyo naman yung mga muestra ni Tim Cone. Alam niyo, naglalaro yan ng softball. Kaya yung mga senyas-senyas na nakikita niyo malamang galing din sa softball iba dyan. Marlo Aquino at the free throw line. He is 3 out of 3. Nagpapakita ito si Skyscraper. At nakita niyo yung reaction ni Tim Cone. Sabi niya, ano ba nangyayari dito? Pati yung free throw ni Marlo Aquino pumapasok. Pumasok na naman yung kanyang free throw. At ito, meron tayong interested spectator dito. Ang ama po ni Dennis Rodman of the Chicago Bulls, si Philander Rodman, nandito po, nanonood at nagsasay ng autograph din. Akala ko he was taking down notes. Papadala niya kay Dennis na ganito ang galaw, baka sakaling kunin ka rito sa PBA. We have a 30-second timeout sa kasalukuyan as you look again at Philander Rodman. At kanina nung pumasok itong si Mr. Rodman, marami ring nagtuon ng atensyon sa kanya. Dahil alam niyo naman, popular ang kanyang anak. Hindi lamang sa Amerika, ngunit lalong-lalo na rito sa Pilipinas. Kanya naman ito si Phil Rodman, merong suit-suit na cap. Yes, I am Dennis Rodman's father. Para malaman nyo. Okay, Coach Tim Cone trying to calm down his boys. They are down by 12 now. Ito po ang pinakamalaking kalamangan sa larong ito. 12 puntos sa kalamangan ng Gordon's Gin dito sa third quarter.